Okay, live na, live record. Okay, magandang araw no. At welcome dito sa ating channel, Paul Computer. So, yung ating title ng video natin ngayon ay ito, paano pumili ng tamang PSU or power supply no sa inyong computer. So, bali part 2 ito. Okay, so importante ito no kasi hanggang yun ay marami pa rin ang nagtatanong sa atin no at hindi yata nila naintindihan yung sinabi ko doon sa part 1 kung paano pumili ng tamang power supply sa inyong computer. So actually sinabi ko na ito doon sa part 1 ng video no, meron akong topic doon about sa motherboard. Okay, so alam ba ninyo kung ano yung mangyayari no kapag hindi tama yung power supply na kinabit mo doon sa iyong motherboard? Alam mo ba kung ano yung mangyayari? Siyempre, kapag hindi tama yung supply na dumadaloy doon sa motherboard, ay yung mga epekto niyan ay pwedeng magmamatay-matay yung ginagamit mong monitor. Okay, maraming affected sa iyong computer. So pwede siyang malfunction. Nga sabi ko merong nag-comment kasi sa atin lately. Pero hindi lang 'yun. Maraming beses na po na sinasagot ko yung ganitong tanong. Kaya gumawa na lang ako ng video, okay? Para mas maintindihan. Yung next naman ay pwedeng magkaroon ng disconnection sa inyong mga external devices no, kapag magkabit kayo ng mga USB external ninyo, maya't maya nagdi-disconnect siya. Okay, so maraming nalilito diyan So yung iba iniisip nila baka sira na, diba, sayang yung pera kasi mali yung pagkaintindi. Okay, mali. Pwedeng mag-malfunction yung keyboard ninyo, yung mouse, pwede siyang mag-disconnect, yung maya-maya na-disconnect. So, yung ginagawa ng iba, tinatanggal, kinakabit, no, yung USB keyboard. Kung minsan, pinapalitan naman ng mga ibang naglalagay ng mga converter, ganun. So, from PS2, nilalagyan ng conversion to USB, or by mga ganun-ganun. Diba? So alam nyo, napaka mahalaga ito no, kasi kapag hindi ninyo maintindihan ito sa inyong computer ay talagang magkakakos ito ng problema, okay, doon sa mga gumagamit ng computer. Tapos yung isa pang pwedeng mangyari kapag mali yung nilagay ninyong power supply ay pwedeng mag auto restart yung computer. Okay, pwede siyang biglang-bigla restart siya, tapos mag-open na lang. Tapos kung minsan mararamdaman ninyo na yung mga mapapansin ninyo na yung mga blower fan sa inyong computer ay parang bumabagal yung ikot. Tapos maya-maya biglang parang lumalakas. Okay, mga epekto yan kasi kapag yung kinabit ninyong power supply sa inyong computer ay hindi tama para dun sa motherboard. Okay, naintindihan na po? Okay, so ganito yan no, gawin na lang nating simple no. Saan ba natin ginagamit no yung PSU or power supply? Hindi ba sa motherboard? Okay, parang ganito yan. Yung ginagamit nating monitor sa ating computer, okay, merong sariling power supply yan sa loob. Okay, hindi lang natin pwedeng kunin, hindi lang siya kasi removable gaya ng system unit no? Kasi yung sa monitor, yung power supply niya ay naka built in doon sa loob. Okay, tanong no, paano ko ba malalaman kung ano yung power supply
na gagamitin ko para sa aking computer, no? So ganito yan, okay? Yung nakakaalam, okay, kung ano yung power supply na gagamitin mo sa iyong computer, okay, ay yung ginagamit mong motherboard. Okay, yung motherboard yung nakakaalam kung ano yung power supply wattage na nararapat para sa kanya. Okay? So, sino yung nakakaalam? Yung gumawa mismo ng inyong motherboard. Okay? So, siguro meron ka nang tinanong kung ano yung kung ano yung power supply na gagamitin. Yung nakakaalam ay yung motherboard. Okay, ngayon, hindi mo naman pwedeng tawagan yung manufacturer mismo, yung gumawa ng motherboard mo. Hindi mo naman siya pwedeng tawagan. Ay, hello, sir, kayo po ba yung gumawa? Gusto ko po malaman kung ano po yung tamang power supply na gagamitin ko dito para sa iyong motherboard. Hindi ganoon, okay? So halimbawa ako yung manufacturer, ako yung gumawa ng motherboard na binili mo sa akin, ginamit mo dyan ngayon. Yung gagawin ko ay gagawa ako ng user's manual, isang maliit na note. Doon ko ilalagay lahat ng mga detalye doon sa motherboard. Okay, so hindi lang yung power supply na gagamitin mo sa iyong motherboard, no? Marami ilalagay ko doon kung ano yung klaseng memory kakabit mo, ano yung video card na ilalagay mo, lahat na detail doon sa motherboard. Okay? So, yung motherboard talaga yung nakakaalam kung ano yung power supply. No, kasi yung iba hindi nahanap yung motherboard, no? Hindi nagbabasa. Yung kadalasan kasi sa atin, usually yung mga users lang bumibili lang ng set ng computer, ayun, okay na. Okay, so napaka-importante ito. Yung next na titingnan ninyo or pipiliin ninyo kapag bibili kayo ng power supply ay yung no? Kasi mostly nakita ko ito dun sa mga true rated type na power supply. Okay? Doon sa part 1 ng ginawa kong video, sana mapanood ninyo meron akong nakita doon na yung blower fan baliktad. Okay, wala siyang, kapag kinabit mo siya sa system unit, yung blower fan niya nasa loob ng system unit. So wala kang makikita na blower na nandun sa labas. So napakaganda ng edit na ginawa nila sa power supply kasi parang dagdag siya na exhaust fan doon sa loob. Yung kabok talaga doon sa loob ng system unit, talagang napapalabas niya. Tapos yung mainit na hangin, no, napapalabas niya. So kasama na doon yung mga alikabok. Okay? So alam niyo, napaka-importante ng cooling system doon sa loob ng system unit natin. So mas maraming blower fan na pwede nyo makabit sa system unit, mas maganda. Lalo na yung mga malalaking blower fan. Okay, so ngayon pag-usapan natin yung power supply, no, kasi meron akong napansin na iba-iba yung presyo niya kasi merong mga mahal. So the more na nakakatipid sa kuryente, mas mahal. Okay, so okay naman yon, no, para sa akin okay yon. Importante na lang na tingnan niyo yung malaki yung fan. Okay, importante na yung cooling system doon sa inyong computer. Okay. So dito na nagtatapos hanggang dito na lang yung ating ginawang video. So panoorin nyo rin yung part 1 nitong ginawa nating video. Kasi yung mga sinabi ko doon ay okay din yun. Okay? Ginawa ko lang itong part 2 para yung gawin ninyong basihan talaga ay yung inyong ginagamit na motherboard dyan. Okay? Kasi magkakaiba-iba tayo ng motherboard. So kung ano yung binili kong power supply doon sa aking computer ay nakabase ako sa ginagamit kong motherboard. So yun din yung gawin ninyo. So halimbawa bumili ka ng computer mo, no, nakaset siya. So hindi mo na alam kung saan napunta yung user's manual.
So yung gawin mo ay hanapin mo na lang sa Google, sa internet. Okay, search mo doon. So yung i-search mo yung ilagay mo doon yung model name ng motherboard mo. Yan, okay, tapos ilagay mo doon kung ano yung recommended na power supply niya. Okay? So sana ay nakatulong dun sa mga baguhan pa lang na nakapanood nitong itong ating video, ay tapos sa tingin mo kailangan mo yung mga gaya nito mga content na ginagawa natin, ipaki-subscribe na naman, para tuwing meron tayong bagong video ay syempre ma-notify ka dyan kaagad. Okay, so doon naman sa mga subscriber na talaga ng Full Computer, ay marami pong salamat sa inyo. Alam nyo, marami pa akong gagawing mga video. Okay, so hanggang sa muli at bye bye.